O ngayon, pag-usapan na natin yung mga importanteng issue. Kasi kahapon, di ba, si Sara Duterte, the other day, nagsabi siya na nasa lista daw siya, mga kababayan, ng mga susunod na isi-serve ng warrant of arrest mula sa ICC, International Criminal Court. Sabi ni Sara, nasa hulian niya ako sa lista pero pinagkukuhanan ng mga information. Hindi lang nila ma-confirm. Kaya ang ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan, naglabas siya ng istorya para mag-react yung Palasyo Malacanang. I-confirm kung totoo na nakalabas na yung warrant of arrest laban sa kanya. Para siyempre makagawa sila na bato in other PNP officials na nasa lista po, nasangkot sa crimes against humanity, kakalad ka rin sila ng Interpol. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Legazpi City, Bicol Region. O ngayon, pag-usapan na natin yung mga importanteng issue. Kasi kahapon, di ba, si Sara Duterte, the other day, nagsabi siya na nasa lista daw siya, mga kababayan, ng mga susunod na isi-serve ng warrant of arrest mula sa ICC, International Criminal Court. Sabi ni Sara, nasa hulian niya ako sa lista pero based sa kanyang information, mga kababayan, sabi yan ni Sara, uunahin daw siya. Imbes na number 1 si Bongo, after na mahuli yung dating Pangulong Digong. Si Bato pala, si Bato, si Bongo, yun ang mga priority dapat. Pero nasa huli daw siya ng lista, may mga information na uunahin siya. Ganon din mga kababayan yung sinasabi ni Amy Marcos. Parehas yung kwento nila, yung narrative. Diyan niya Mr. Maravillas ang tingin mo. Tingin ko po, propaganda lang. Although sabi nga natin, based sa report, matagal na ng Vera Files, talagang kasama po si Sara Duterte. Kasi yung investigasyon po ng ICC ginawa, yung mga extrajudicial killings na nangyari, hindi lang yung panahon na presidente yung kanyang tatay, kundi yung panahon na mayor pa sila ng Davao, si Digong, pati si Sara Duterte. Yan ang rason kung bakit kasama yung pangalan ni Sara Duterte. Pero yung balita na ang sabi, nakalabas na mga kababayan yung warrant of arrest, nag-react na po yung yung Palasyo Malacanang. Ito po, iparinig ko sa inyo yung sabi ni Jose Castro ng Presidential Communications Office. Yan po. Very hypothetical. So wala po kaming masasabi Ulitin natin. Hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. So yan po ang payag ni Jose Castro. Diyan Mr. Maravillas, ang tingin mo, anong analysis mo dyan? Sabi ko nga mga kababayan, kung halimbawa pa totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na isusunod na siya kasi may warrant of arrest na laban sa kanila. Alam nga naman po na sabihin nyo ng kumpirmahin ng Palasyo Malacanang. Di ba? Ako tingin ko, mga kababayan, nakatunog sila. Siyempre, may mga marites din. May mga assets din sila na pinagkukuhanan ng mga information. Hindi lang nila ma-confirm. Kaya ang ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan, naglabas siya ng istorya para mag-react yung Palasyo Malacanang. I-confirm kung totoo na nakalabas na yung warrant of arrest laban sa kanya. Para siyempre, makagawa sila ng mga aksyon. Pero siyempre, alangan man i-confirm ng Palasyo Malacanang. Tulad ng nangyari mga kababayan, kay Digong, nakatunog sila. Kaya lang di nila ma-confirm, umuwi si Digong. Pag-uwi ni Digong mga kababayan,
Ang sabi sa mga lumabas na kwento, may mga plan A, plan B, plan C. Hindi po umobra. Siyempre, mas matindi yung intelligence ng ating gobyerno. Nagpaabong na ng mga members ng PNP sa Davao. Direct flight sana siguro sa Davao, sinigong mga kababayan para magtago na tulad ni Pacquiao. Kumbaga pahirapan yung pag-aresto kay Digong at gatungan yung mga tao, mga supporters para mag-aid sa people power. Hindi nangyari po yung plano kasi nakaabang na yung mga pulis doon. Sa Manila pa rin, sa Naya pa rin, nakaabang na rin doon si General Torre. Alangan man po, incumbent president yung ating Pangulo. Pauuna. So dito sa case na to, malamang mayroon na talaga po. Ilang siyempre, hindi man sasabihin po ng Palasyo Malacanang. Kasi unang-una, yung warrant of arrest, secret ng ICC, may nakalagay na secret. Kaya kung kailan papasok yung Interpol at magko-coordinate mga kababayan uli kay General Torre, yun ang hindi alam natin. Ang Palasyo Malacanang anya, Mr. Maravillas, may alam. Hindi tayo sigurado kung alam ng Palasyo Malacanang. Pero ang sabi, an official statement ng Palasyo, hindi niya kami nakikipag-coordinate sa ICC. Hindi man talaga. Kasi wala tayong obligasyon sa ICC. Ang obligasyon natin sa Interpol, ICC po, wala tayong obligasyon kasi hindi na tayo member. Umalis si Digong eh. Pero yung ICC na nag-coordinate sa Interpol para i-arrest ang remaining suspects dito sa AJK, Crimes Against Humanity, may obligasyon tayo sa Interpol. Yan mismo galing sa bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At that obligation, hindi tayo mag-comply ng ating obligasyon. Kasi makakasira po yon mga kababayan sa atin. Bakit? Paano na kung kinailangan natin ang tulong ng Interpol tulad na may kaso na po na final against Atty. Harry Roque, non-bailable, qualified trafficking. Siyempre, tago ng tago si Atty. Harry Roque. So we need the help ng Interpol. Si Harry Roque, papasok ang Interpol pag nailabas na ng husgado dito ang warrant of arrest mga kababayan para ibalik dito si Harry Roque. Si Sara, si Bongo, si Bato, and other PNP officials na nasa lista po, nasangkot sa Crimes Against Humanity, kakalad ka rin sila ng Interpol palabas ng bansa. Subaliktaran mga kababayan. Ngayon, linawin natin kasi ito yung mga propaganda nila. Ginigipit sila daw ng gobyerno. Wala pong panggigipit. Ang nangyari po, nakakommit sila ng crimes against humanity nga po ang kaso. The victims of the crimes against humanity nag-file ng kaso sa ICC. So, wala yun sa control mga kababayan ng ating gobyerno. In that happened, wala pa mga kababayan sa posisyon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. 2017 pa, nagkataon nanalo ang ating Pangulo at ngayon lumalabas yung mga warrant of arrest laban sa kanila. Ang kaso, final ng mga pribadong complainants, the families of the victims, aided by mga church-based NGOs, saka yung mga Makabayan Black, sila yung tumulong po. Ang Makabayan Black po, hindi man kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malinaw, wala pong kinalaman. In all these cases mga kababayan, nag-ugat sa kanilang mga pagkakasala. Kung hindi nila yon ginawa, and pag gumawa ka ng mali po, may consequences. Alangan man wala. Tama po mga kababayan. Kaya sabi nga natin, wala man. Tama si Enrile po. And in fact, yung mga sinasabi ni Enrile, yun din yung una nating sinabi. Ang lahat ng trouble mga kababayan na kinasadlakan ni Sara, ni Digong, mga kakampi nila, ni Bato, ni Bongo, sila man lang po ang may gawa niyan. Kahit nga po yung impeachment. You see? Kaya itong si Sara Duterte mga kababayan, halimbawa pa man makaligtas siya dito sa tatlong sword of Damocles ang nakaumang sa kanya. Una yung impeachment. Na-impeach na siya ng Congress. Then, halimbawa, sigang kampanya ni Sara, makakuha siya ng support galing doon sa mga senador na halimbawa manalo si Bato, si Bongo,
si Amy Marcos halimbawa at tapos si Camille, makakuha siya ng boto to acquit. Ma-acquit man siya sa Senado, mga kababayan, hindi pa rin siya ligtas kasi may dalawa pa na sword of Damocles. Itong sword of Damocles mula sa ICC kasi kasama siya sa akusado. Tapos itong kaso na sinamo na nga po siya ng prosecutor, yung final ng National Bureau of Investigation. And afterwards, once yan finally na-file ng DOJ sa korte, sa local court, inciting to sedition po yon at saka yung grave threat laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mahaharap pa rin siya sa asunto. At ang penalty ng inciting to sedition, mga kababayan, 4 years to 6 years of imprisonment. Meaning, apektado pa rin, mga kababayan, yung kanyang plano na tumakbo sa 2028 presidential elections. So, naintindihan natin, mga kababayan, kung bakit si Sara Duterte do or die na po sa mga kampanya. Kita ninyo kung paano pinagmumura yung mga congressmen ng Maynila. Patapo na po si Sara. Desperation, mga kababayan, ang kanyang ginagawa sa mga kampanya. In all of this, consequences ito sa mga mali niyang ginawa, maling aksyon, and sabi nga natin, arrogance. Inapakalinaw po ang mga taong tulad po ni Sara ng pamilya Duterte na mapagmataas. Sabi sa Bible po, ang mapagmataas binababa, and pride comes before destruction. Kaya lang, sabi nga natin, yung mga advisors niya siguro, baka pinagsasabihan din si Sara, kaya lang di man po makinig. Hindi man siya nakikinig. So, pinababayaan na lang siya, mga kababayan, na dumaldal na lalong nagpapadubog sa kanya. Ang masaklap, mga kababayan, yung kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, imbes pagsabihan yung kanyang kaibigan na magkalma, lumaylo, lalo na naging agresibo. Sinamahan pa niya ni Marcos si Sara para idiin yung kanyang sarili. Pag ganyan po, hindi siya totoong kaibigan. Sa totoo lang, makaduda ang mga ginagawa ni Amy Marcos. Kasi ang totoong kaibigan, dapat may totoong pagmamalasakit. Pag pinagmalasakitan mo, totoo mong kaibigan, pagsasabihan mo siya pag mali ang kanyang ginagawa. Ang ginagawa ni Amy Marcos, sinusupport pa niya yung kamalian ni Sara. Tuwang-tuwa naman si Sara. Kaya in-endorse pa, mga kababayan, ni Sara Duterte, si Amy Marcos. Ay ko tingin ko, malalim din ang laro ni Amy Marcos. Napaniwala sa ang pamilya Duterte. Pero yung iba nagdududa. May mga vloggers po na sinusumpa si Amy Marcos at hindi pa rin naalis sa kanilang isipan yung mangga. Pero halimbawa, matalo si Amy sa eleksyon, sa kakadikit, mga kababayan, kay Sara Duterte at kay Digong, deserve yung investigasyon po ni Amy Marcos sa Senado. Hindi man yon sinasabi niya in aid of legislation. Hindi man po yon in aid of legislation. In aid of Digong yon and Sara. Kung ano ang motibo, mga kababayan ni Amy Marcos, bakit siya ganyan? Kasi sa mga investigasyon po, hindi man niya tinutumbok talaga yung Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, ang gusto niyang pakasuhan sa ombudsman, sa bagay yung immune, kasi sitting president pa yung ating Pangulo. Pero makalata ka kasi nagrekomenda doon sa press conference si Amy Marcos na kasuhan ng ombudsman yung mga nagplano na mga officials ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsiserve ng warrant of arrest na sa kanila po illegal yon, hindi tama. Pero hindi man minimension ng senadora ni Amy si PBBM. Dina-challenge nga po si Amy Marcos ng mga kakampi ni Digong at Sara. Pero tahimik siya doon. Basta ang laging sinasabi ni Amy, may mga nakapalibot na demonyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, galit siya doon sa mga nakapaligid, kumukordon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Masalimuot po ito, mga kababayan. Pero exciting. At you just have to read between the lines para maintindihan natin yung kanilang mga actions. At malamang sa malamang po, mga kababayan, yung ating mga analysis at pananaw
dito sa mga aksyon ni Amy, na si Amy Marcos malamang may malalim na papel na ginagampanan, malamang yun ang totoo. Ano tingin ninyo po? So anyway, yun muna ang ating short video ngayong umaga. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. 11 days na lang po, mga kababayan. Before election, huwag kalimutan po, i-number 1 ninyo sa balota, Ben Abalos. Iboboto ko sa Benar. Dahil solid maglilis ng gulo. Higit 57,000 drug operations, nagpas 74,000 ang persons arrested. One of the highest ever na huling legal drugs worth 33.8 billion pesos for the first 2 years ng pagiging DILG Secretary ang nagawa niya. Yan ang solid leadership. Solid kung katrabaho sa Senado para solid na kinabukasan lahat ng Pilipino. Para sa inyo, solid! Abalos, numero 1 sa balota, solid sa Senado. Para niya, Mr. Maravillas, iba yung location mo, outside location ka. Nandito po ako sa roof deck ng aming Colossal Fitness Gym. O, di ba? Ayan ang aming Colossal Fitness Gym. Pag umaga dito, mga kababayan, napakaganda ng view ng Mayon Volcano. Ay mga tao na rin sa baba. Ito yung office namin. Si Kuya nandun, no? Di ba? Dito muna ako, mga kababayan. Walang internet kasi doon sa bahay namin. Kaya dito muna ako sa aming Colossal Fitness Gym. Ito yung roof deck po. Napakaganda ng view ng Mayon Volcano po. At yung mga leaders ng Albay, Legazpi City, most of them supporting Benhur Abalos. Kasi dati siyang DILG Secretary, siyempre, malaki yung kanyang naitulong para sa mga local government units. And in fact, hindi lang mga mayors, governors, congressmen ang sumusuporta sa kanya. Pati yung yung liga ng mga barangay sa buong Pilipinas. Di ba? Kaya si Benhur po, pumasok na po siya sa Magic 12 sa latest survey ng Tangere. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.